Tatlong bruskong kambing ang nakatira sa kapatagan na may malalagong damo. Ako ang maliit na bruskong kambing. Meh! Ako naman ang gitnang kambing. Meh! Ako ang kapatid na maliit na bruskong kambing. At ako ang malaking bruskong kambing. Mas matanda ako sa kanilang dalawa. Isang araw, kumain ng mga kambing ng maraming damo na naubos nilang lahat ang damo sa kapatagan. Paano na? Ano nang kakainin natin ngayon? Tanong ng maliit na kambing. Ang kuya naman niya, tingnan mo, may sariwang damo sa kabila ng ilog. Tumawid tayo sa tulay at kainin natin yun. Sabi niya ng may tuwa. Napakaganda ng lunti ang damuhan. Ngunit sa ilalim ng tulay na bato ay may isang troll na may mapupulang pekas sa mukha, mabubuhok na tainga at may mabahong usok na lumalabas sa kanyang bibig. Ang troll, nasawa na sa pagkain ng mansanas at damo sa mahabang panahon, ay gutom na gutom. Sino ang unang tatawid sa tulay na binabantayan ng nakakatakot na troll? Sabi ng maliit na kambing, ako muna ang tatawid at ipinaliwanag ang plano niya. Ganito. At umakyat sa tulay na bato ang maliit na kambing. Nang makarinig ng mga yapak, mausisang nagpunta ang troll sa tulay. Saan patutungo ang tulad mo? Maliit na kambing? Sinabi ng takot na maliit na kambing sa troll na siya ay tatawid sa ilog upang kumain. Pero hindi mo magagawa yan, sabi ng troll na tumututol. Dahil ikaw ang pagkain ko ngayon. Pero maliit lang ako. Kung kakainin mo ako, hindi ka mabubusog. Parating na ang kuya ko. Mas masarap yun kaysa sa akin. Nakumbinsi niya ang troll at tumabi ito. Ngayon naman ay umakyat sa tulay ang gitnang kapatid. Nang marinig ang mga yapak, mausisang nagpunta ang troll sa tulay. Sino ka? Ano ang ginagawa mo sa aking tulay? Makikipagkita sana ako sa bunso kong kapatid sa kabila ng ilog. Hindi ko ito papayagan, sabi ng troll at lumapit. Dahil ikaw ang pagkain ko ngayon. Sabi ng gitnang kambing sa troll. Kung ako, hindi ka mabubusog. Parating na ang kuya ko. Mas malaki siya at tiyak na mas masarap. Siya na lang ang hintayin mo. Naglaway ang bibig ng troll. Tumabi siya at pinadaan ng kambing. Kaya naman, nakarating din ang gitnang kambing sa mayabong na berdeng damuhan. Maya-maya pa, maririnig ang mga yapak ng panganay na kapatid sa tulay at galit na hinarangan ng troll ang daraanan ng malaking kambing. Sino ka? Ano ang ginagawa mo sa aking tulay? Sinabi ng malaking kambing na tatawid siya sa ilog at makikipagkita sa kanyang mga nakababatang kapatid. Pero hindi kita padadaanin, sabi ng troll. Dahil ilang oras na akong naghihintay para makakain ng kambing. Nang huhulihin na ng troll ang kambing, sabi niya, Teka, madumi ako. Kung kakainin mo ko, magkakasakit ka. Maliligo muna ako sa ilog at saka mo ko kainin. Tapos ay pumunta siya sa gilid ng tulay. Dahil hindi na makayanan ng gutom, hindi nakinig ang troll sa kambing at sinugod ito. Nakaiwas ang bruskong kambing at nahulog ang troll sa ilog. Hindi! Habang natatangay ang troll sa umaagos na tubig, ang tatlong bruskong kambing ay masayang kumain ng masasarap na damo at mansanas. Dahil ang paraan para mapuno ang tiyan ay ang pagiging matalino. Sa isang malayong gubat, may dalawang matatakaw na lobo na nagngangalang Jack at Hector. Magkasundo naman sila, pero pagdating sa pagkain, lagi silang nag-aaway. Nung araw na iyon, habang nagtatalo sila dahil sa mansanas, napansin ni Hector ang kambing sa likod ng puno.
Yehoo! Diyan ka na lang sa mansanas mo, Jack. Meron na akong mas masarap na pagkain. Habang dahan-dahang nilalapitan ito ni Hector, palihim na lalapit din si Jack mula sa kabila ng puno. Ang inosenteng kambing, walang kamalay-malay sa lahat, ay abala sa pagkain ng damo. Ang dalawang lobo naman sa magkabilang panig ay sabay na sumugod sa kambing. Ngunit tumalo ng batang kambing paakyat sa puno ng mansanas. Kaya nagkauntugan ng dalawang lobo. Aray! Ang inosenteng kambing na kumakain ng mansanas ay walang pakialam sa mga lobo. Pagkakain niya ng mansanas, naglakad naman siya patungo sa tulay para makapunta sa damuhan sa kabilang dako. Walang pag-aatubili naman ng mga lobo na sinundan ng inosenteng kambing. Madaling nakadaan ng kambing sa tulay na kahoy dahil magaan lang siya. Ngunit hindi nakayanan ng tulay ang bigat ng mga lobo, kaya bumagsak ito. Ang sakit. Aray! Ang pako. Ang binti ko! Ouch! Tabachoy ka. Kumuha ang tulay dahil sa mabigat mong paa. Hindi no. Gumuho yun dahil sa buntat mong tiyan. Nakita ni Jack ang kambing na umaakyat sa tuktok ng bundok. Kaya hinagisan niya ng isang dakot na putik si Hector. At naunang tumakbo sa bundok, pinunasan ni Hector ang kanyang mukha at agad na sumunod. Gayunman, habang ang inosenteng kambing ay masayang lumulokso sa bawat bato, La 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 la. hindi pa rin niya namamalayan na sinusundan siya ng mga lobo para kainin siya. Habang daan, ang maliliit na bato na nilalakaran ng kambing ay nahuhulog kay Jack. Nawalan tuloy ng balanse si Jack, nadula siya, at nahulog kay Hector na nasa likuran niya. Siyempre, magkasama silang tumumba. Hindi na naman natin siya nahuli dahil sa'yo. Napagtanto ng dalawang hangal na lobo na hindi nila mahuhuli ang kambing sa ganitong paraan. Sabi ni Hector, tingnan mo, nagugutom ka, ako rin. Pagtulungan natin ang panghuhuli, tapos paghatian natin. Nag-isip sandali si Jack at pumayag din. Hindi nagtagal, nakita nila na pumasok sa kuweba ang kambing. Hoy kambing, huli ka na! Sa wakas makakain ka na namin, sabi ni Hector. Nang susunggaban na nila ang kambing, pinigilan sila nito. Pero hindi ako sapat para sa inyong dalawa, no? Doon sa labas, may kawan ng mga kambing. Kaya nagtalo na naman ang mga sakim na lobo. Ako muna. Hindi, mauuna ako. Di nila napansin na natakasan sila ng munting kambing. Gamit ang kanyang mga sungay, tinulak niya ang malaking bato upang harangan ang pasukan ng kuweba. Nakulong sa loob ng kuweba ang parehong lobo. Kaya naman, habang ang kambing ay malayang kumakain sa damuhan, ang mga lobo na nagdudusa sa kanilang kasakiman ay nanatiling gutom. Heist, kung pinagtyagaan na lang sana nating kainin yung mga mansanas. Sa liblib ng kagubatan, malapit sa isang lawa, may isang gutom na lobo. Kumakalam ang kanyang tiyan. Pinag-iinterasan niya ang nakita niyang 3 batang baboy. Naghihintay siya ng pagkakataon na mahuli sila dahil gagawin niya silang hapunan. Ang pinakamatanda sa mga baboy ay sakim at matakaw. Palagi niyang inaagawan ng pagkain ang mga kapatid niya. Madamot siya basta sa pagkain. Hoy, akin yung mansanas. Tinatabi ko yan para mamaya. Sakim at matakaw na baboy. Alam ko na kung paano kita mauhuli. Naglatag ang masamang lobo sa daanan ng mga paboritong mansanas ng matakaw na baboy at naghanda siya ng bitag sa dulo ng daan. Sige lang, kumain ka ng maraming mansanas para kapag kakainin na kita, mabubusog ako.
Habang pauwi ang matakaw na baboy, labis siyang natuwa nang mapansin niya sa daan ang maraming uri ng mansanas. Hoho! Ang paborito kong prutas. Oh, eto pa, mansanas. Yum, yum. Sarap. Wow, ang dami pang mansanas. Kukunin ko ng lahat bago pa makita ng mga kapatid ko. Dahil ang lahat ng ito ay akin. Akin. Nang pupulutin na ng baboy ang huling mansanas, hinila ng lobo ang lubid ng bitag at isang mabigat na lambat ang bumagsak sa baboy. Kahit na nagpupumiglas ang baboy, hindi siya makatakas sa bigat ng lambat. Tulong! Anong nangyayari? Saklolo! Nahuli ka sa bitag ko. Iuwi na kita at kakainin. Matakaw na baboy. Sa oras na yon, ang mga baboy na naiwang nagugutom, narinig nila ang boses ng nakatatandang kapatid. Lolo! Pakawalan mo ako! Tulungan niyo ako! Nang tumakbo sila sa pinanggagalingan nito, nakita nila na nahuli ng masamang lobo ang kanilang kapatid. Naku! Iligtas natin si kuya! Pero hindi ako malakas. At natatakot ako sa lobo. Sa kabila ng lahat, nagpasya silang maging matapang upang mailigtas ang madamot na kapatid. Sinundan nila ang lobo hanggang sa makarating ito sa lungganya. Napagod sa pagpasa ng matabang baboy, natulog muna ang lobo. Hoy! Ha? May tutulong ba dyan? Shh! Huwag ka maingay. Ililigtas ka namin. Sinubukan ng magkapatid na baboy na itulak ang nakaharang na lobo, ngunit wala silang sapat na lakas. Siguro kung bibigyan mo kami ng mga mansanas na tinatago mo, baka lumakas kami at iligtas ka. Hindi! Akin to! Pag nakaalis ako dito, kakainin ko tong lahat. Ang ingay ng mga baboy. Pati boses nila nasa panaginip ko. Kakainin ko silang lahat. Isa-isa. Ang sarap. Eh di aalis na kami. Maiwan ka dito kasama ang lobo. Sa wakas ay nakumbinsi rin ang madamot na baboy. Teka lang. Ito na oh. Ititira ko lang yung iba para sa akin. Kuya! Sige, ito na. Kinain ng magkapatid ang pagkaing ibinigay ng matakaw na baboy. Naitulak din nila ang nakaharang na lobo. Nagtulungan ng magkakapatid na makaalpas ang malaking baboy sa lambat kahit na mahirap. Tapos ay nagmadali na silang umuwi. Nang magising ang lobo, galit na galit siya na nakatakas ang baboy. May nangahas na nagnakaw ng pagkain ko. Naunawaan na ng madamot na baboy na kasakiman ang pang-aagaw ng pagkain. At mula sa araw na yon, masaya siyang nagbabahagi sa mga kapatid ng kanyang paboritong pagkain, lalo na ang makukulay na mansanas.